beloved Boss Mike Cervera. So kayo mga kababayan ko, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Narong kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat mga kababayan ko. At siyempre mga kababayan, opo talagang marami pa rin ang hindi makaunawa sa kung ano yung ating pinaglalaban. Iba pa nga dyan mga kababayan, talagang tayo ay pinagbibintangan na tayo daw DDS na. Opo kaya nga mga kababayan, makapunta nga ng Malacanang. Kasi kapag DDS ka, syempre hindi ka basta-basta makakapasok riyan. Tapos makikipag-usap ka sa mga matataas na opisyal dyan. Di ba? Ganun yun di ba? Alangan naman papasukin ka. Pero mga kababayan ko, hindi naman yun yung ating tatalakayin kung hindi itong si Mike Defensor, ni-res baka ni NBI Director Melvin Matibag. Tibag! Oo. Live tayo, Leonora Brown, Live tayo, Berhinia. Oo, Egert. Oo, sa lahat ng mga bagong dating, mga kababayan, huwag niyong kalimutan mag-like. Oo, pati si... Hindi ako masyadong makatawa ngayon kasi medyo inuubo ko. At eto pa mga kababayan ko, ito hong pinakulong ng administrasyon ni Pangulong Bongbong na si Bong Revilla, lalong diniin mga kababayan, neto hong si Yusek Bernardo. Nako mga kababayan ko samot-sari na opinyon at pananaw ang ating nababasa at naririnig kung kani-kanino. Meron dyan mga kababayan na tila ba sinasabi na bakit inuuna daw si Martin Romualdez kumpara kay Chis Escudero, kumpara kay parang kasi yun no? Yung mga ganong katwiran, mga sinto-sinto. Walang pinagkaiba yan sa bata, mga kababayan, na walang isip. Kaya nasasabi niya yon na bakit nauna pa si ganyan, nauna pa si ganito. Naging paniki na kayo. Alam nyo, hindi dapat ganun. Ang dapat na maging katwiran natin, kailangan mapanagot lahat. Either sinong mauna. Tama ba? Di ba? Ganun bakit daw na puta mga nag-iiyakan? Di ba, listener, bakit nauna pa si Martin Romualdez kaysa kay Chis Escudero, kay Villanueva, mga ganun, Hindi nyo na lang isipin at dapat mamayani sa pangangatwiran, Di ba, Ang saya sa inyo sa Bingador, murders. Kailangan, ang ipanawagan natin at ikatwiran natin, kailangan managot lahat ang mga may kasalanan. Hindi yung ba't si ganito, ba't si ganyan. Parang pag inutusan kayo ng nanay nyo, ba't ako na Ba't ako? Ba't hindi si kuya? Ba't hindi si ate? Ba't hindi si bunso? Parang ganun yung mga yung mga katwiran ng mga Martinico, ang bobobo nyo, mga potang ina nyo. Kaya nga hindi manalo-nalo yung mga sinusuportahan ng mga hayop na yun Bakit? Ang bobobo ng mga katwiran Di ba kayo nagtataka? Ayan ako yung nananawagan na. Sa lahat ng mga putang inang mga Martinico, mag-unsubscribe kayo, mag-unfollow kayo sa Facebook ko. Walang problema sa akin yan. Meron pa yung mga nanonood, unsubscribe na to. Ay mga putang ina nyo, mag-unsubscribe kayo! Di ba? Ay, bakit? Ano sa akin yan? Wala naman Di ba? Para saan? Ayaw nyo nang kayo itinatama. Ang sa amin lang Di ba? Ang sa amin lang, gusto namin hindi kayo maligaw. Gusto namin maitama kayo. Di ba? Putik na Leonora Brown, thank you. Di ba? Yun lang kasimple. Galit na galit yung mga Martinico. Bakit?
bakit? Ang tanong ko sa inyo, di tanong nyo kay Pangulo. Sabihin nyo, sinungaling yata to si Mike Cervera, Mr. President. Diba? Alam nyo, kung ako'y sinungaling, matagal na akong pinigilan. Sinabi na sana ng Malacanang, Mike Cervera, sumusobra ka na. Hindi na tama yan, sinungaling ka. Tigil mo yan. Tama, Marites Musni? Di sana wala na kaming binggador. Alam nyo naman, di ba? Sino ba pasimuno ng binggador? Di ba ako? Programa namin ni Koy at saka ni Nyulo. Di sana, wala na yan. Erase na yan. Tama, mali. BMB Alexandre. Marami talagang mga bobo. Maraming mga bobo. Biruin nyo ayaw loyalista daw sila pero ang pinagtatanggol si Martin Romualdez. Ang loyalista, ang tinitignan lagi si Pangulong Bongbong, ang mga Marcos. Hindi kung sino-sino. Tama, mali. Basta ako, sinasabi ko sa inyo, kayong mga Martinico, Marcos lang ako. Ngayon, kung sumusuporta si Martin Romualdez kay Pangulong Bongbong, nagkakamali kayo. Mali. Kailan ba sila huling nag-uusap? Sabi nga ni Atty. Claire, matagal na akong dito sa Malacanang pero never ko pa silang nakikitang nag-uusap. Di ba? Kanina lang may kausap akong taga Malacanang. Di sana. Sabi sa akin, baka sabihin nyo sinungaling ako kung aga-aga. Kahit itanong nyo pa kay Takero at saka kay Mima. Itanong nyo pa kay Nyulo. Ayan. Boss Mike. Pinapapunta ka meron tayong coffee. Di ba? Magko-coffee kami. Di sana wala nang imbitasyon. Ang tatanga lang ng mga talaga, ewan ko ba? Pinaliwanag na namin paulit-ulit yan. Pinaliwanag na namin paulit-ulit. Ayaw pa rin maniwala, mga bobo. Di ba? Bakit gusto mong makulong si MR? Wala naman ikaw, tanga? Ano ba? Senya, Sardelia, isa ka rin Ang dami ko nang pinakitang ebidensya. Bakit? Pag hindi ba nagkaroon ng kasalanan, hindi dapat makulong? Kasi kakampi nyo, ganon? Anong klase kayong tao nun? Hindi porke anak ninyo, hindi porke pinsan ninyo, hindi porke kapatid nyo, hindi porke asawa ninyo, hindi porke kabit ninyo. Kapag nakagawa ng kasalanan, pagtatakpan nyo, hindi pwedeng ganon. Si Manong Bongbong ayaw, hindi siya ganong klaseng tao. Kahit sino ka pa, Poncio Pilato, pag nagkamali ka, pag nagkaroon ka ng kasalanan, mananagot ka. O ayaw nyo ng ganong katwiran? Kasi ang katwiran ng mga Martinico, ganire mga kababayan, pinsan kasi yan. Kaya dapat, hindi yan dapat awayin. Pinsan kasi yan si Martin, si Tambaluslos. Dapat hindi inaaway yan. Panginang katwiran yan, pangbobo ang putang ina, di ba? Di ba? Anong klaseng katwiran yun? Yung iba, hindi pa rin yata nakaka-move on, wala pa rin daw ebidensya. Tatangan nyo. Halos ikulong na nga si Martin nyo. Halos ikulong na si Martin nyo. Konting kembot na lang, makukulong na nga. Ebidensya pa rin ang hinahanap mo. Di ba? Ako wala ako. Ayan! Kasi lagi kang late, Lunita, kaya hindi mo alam na may ebidensya. Tanungin mo yan, sila Leonora Brown, yung mga madadalas din Di ba? Di ba? Tama ka, dapat, di ba? Sige, ito, mga kababayan. Mga kababayan. Sabi dito, tama ka, dapat makulong lahat. May kasalanan, ba't unahin yung meron ng malaking ebidensya? May malaking ebidensya na nga si Martin, kaya nga inuuna. Senya Sardelia.
Kaya inuuna si Martin Romualdez kasi malaki na ho yung ebidensya. Kaya nga ho na-freeze na ho yung ari-arian niya. Hindi niya na magalaw yung mga kasandamakmak na ari-arian. 80 halos humigit kumulang na mga ari-arian, bank accounts, mga properties, bahay, lahat, kumpanya, hindi niya na magalaw. Hindi naman siguro bobo ang AMLAC para i-freeze ang ari-arian niya na walang ebidensya. Tama, mali? Diba? Eto. Sige, para pagbigyan natin, siguro dapat araw-araw nating pinapakita ito mga kababayan, ano? Oh. NBI ang umano'y... Wait, hindi yan, Boss Mike. Hindi yan. Ito, nasa na yun? Ito ba yan? Ito to. ang nasa mahigit 80 asset. Makinig kayo ha! Makinig kayo! Makaunget ako. No, kininanan, nagnanang kayo na eh. Halos inaldaw lang ng ibagbagak kinyayaw. Eto na mga kababayan ko. Sa mga naghahanap ng ebidensya, eto na. Frozen na ang nasa mahigit 80 assets na nakapangalan at konektado kay Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Sino daw? Sino daw ang ipinraise ang ari-arian? Kay Mike Cervera ba? Kay Mike Cervera ang pinraise ang ari-arian. Tanong ko sa inyo, Lunita, ikaw, isa ka pa. Huwag niyo mamasamain kung ganito ako magsalita, parang ako'y inyong ama. Ayaw ko lang kayo na kayo'y naliligaw at napapahamak. Mahal ko kayo, kaya ko kayo nasasaktan. Diba no? Ganon yun eh. Diba mga nanay at tatay natin, ano? Diba no? Sabi lang na tatay ko lagi, maswerte ka. Kasi sinasaktan kita. Kasi kung hindi kita sinasaktan, ibig sabihin wala akong pakialam sa'yo. Kaya nasasaktan kita kasi mahal kita. Ganyan din ako sa inyo. Kung napagsasalitaan ko kayo, o nagagalit ako, o nakakapagsalita ako ng hindi maganda sa inyo, dahil yan sa pagmamahal ko sa inyo. Ngayon, kung mami-misinterpret ninyo, wala akong magagawa. Gusto ko lang talaga na kayo ay makuha yung atensyon at pakinggan nyo yung sinasabi ko. Ulitin ko. Kayo, mahal ko kayo. Hindi ipipris ang ari-arian ni Martin Romualdez kung walang kasalanan. Kuna mo lang, James, na si kayo mo. Tama, mali. Nasaan na si Senya? Senya, nandiyan ka pa ba? Tama ba? Ipipres ba ang ari-arian ni Martin kung walang kasalanan o hindi? Ipipres ba ang ari-arian kung walang kasalanan? Ipipres ba ang ari-arian kung walang ebidensya? Diba? Corazon tayo ko. Ganun talaga ang magulang, laging tama. Di ba? Nek Candido na apo. Di ba, Josie Tango? Nagbabayad kasi siya, kaya, nagbabayad kasi, kaya na-free. Sino binabayaran? Feelings. Ayan sige na, tuloy na natin. Oy, Lonita, makinig ka to, kininam ni. Pakinggan niyo uli. Frozen na ang nasa mahigit 80 assets na nakapangalan at konektado kay Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Ayon sa freeze order ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, 25 bank accounts at 10 insurance policies ang nakapangalan sa dating speaker. Ako ba yun? Kung ako yun dating speaker doon, Leah 27,
Eh kung ako sana yung dating speaker, sinabi dyan, Mike Cervera. Si Martin Tambaluslos ang ipinris ang ari-arian eh. Bakit kaya? Kasi nga ho, mayroon hong ebidensya. Maraming ebidensya. Hindi nyo pa rin magets. Tandaan nyo, tanggapin nyo na yung katotohanan na si Martin ay nagkasala yan. Si Martin nagnakaw, nagdugas. In denial pa kayo eh. Diba? In denial kayo. Anong pagkakaiba nyo? Anong pagkakaiba nyo sa mga DDS? Na ngayon, nahuli si Mike Defensor. Pinagtatanggol pa ng mga gago eh. Apay nga ta, boss, nakita na ni Apo Bongbong. Di ka na magaming, kinyak ka. Boss Mike, nasakit man ka. Od no, magtatakaw, data kasising ko, kuna naman. Niya nga garod. Diba? Nandito na sinabik. Gagawa talaga, nasa na sinabik? Makwit lang si Tito Martin dahil ang mga ebidensya sa kanya, si Gutesa at 18 Marines na nakay Tito Martin pa rin, ang mali ka. Alam mo, eto tatapating kahit po kayo si Gutesa at 18 Marines, hindi pinaniniwalaan ng Malacanang yan. Hindi pinaniniwalaan. Walang bilang yung mga binabanggit mo, Nabik. May matinding ebidensya silang nadiskubre. Antayin natin si Pangulo magsabi. Ayokong unahan. Di ba? Ayokong unahan eh. Siyempre, siya na magsabi niyan. Di ba? Antayin niyo si Manong Bongbong kung kailan niya sasabihin yan. Ito na. Nawala na yung mga Martinico bigla. Ano pa? 27 bank accounts, 10 insurance policies at isang investment account naman ang nakapangalan sa business associate at frat brad nito na si Jose Raulito Paras. Buti sana kung yan lang yung kanyang dami. Shout out kay Melvin Molina na taga Narbacan, Ilocos Sur. Tokinin namnay. Naimbag nga bigat kata kayo amin ita Narbacan. Sapay kumata kwa, narangyag ka nasaya at ibibiyag. Amin kayo nga padpad amin nga Ilocano, naimbag nga bigat kata kayo amin, Apo. Okay ni Nana nga Martinan. Di lang nagbabainan to okay ni Nana. Di ba? Di ba? Di ba usap Pinoy? Nakitaan niyo man eh. Agtatakaw ti okay ni Nana. Di lang nagbabae. Kita niyo man? Naamon ni Apo Bongbong. Nya nga, di kababain suna. Ananaramid, inikat da sigod. Te, pagka-speaker na, te okay ni Nana. Di yo ammo na. Di yo ammo. Gamin ti ambuyo ka kwa eh. Nag-resign ni kwa. Tambaluslos. Di ba, Erin Santiago? Ayun ang alam nila eh. Nag-resign ni Tambaluslos. Nag-resign? Pinag-resign ni Apong. Sorry. Sabi ng mga Martinico, nag-resign daw si Martin Romualdez. Tanong nyo sa kanya. Pinag-resign siya. Pinagsasakwan ni Apong. Di ba? Naku! Pinagalitan. Hindi halos makain ng hayop yung mga narinig niya kay Manong Bongbong natin. Sabi niya, kinakina mo, mag-resign kang hayop ka, magnanakaw ka. Ayun. Di nag-resign. Hindi ho yung, nag-resign ng pusa. Hindi nag-resign ng pusa. Puwersahan. Yan, ang hihina nyo naman talaga. Kaya nga tinutulak ng mga Martinico, di ba? Gusto nila ibalik. Akala ko ba
nag-resign na. Eh bakit gusto nyong ibalik pa? Una, mangibabain pirmi, mangibabain to okay ni Nana data. Tapos kung bita makaungat ni Mike Cervera, makaungat na kita, kita vlogger nga sangkay dyan, kun suda Jake Magnos. Abay ta makaungat na, di ba? Ganun naman. Bakit kaya nagagalit itong mga ito? Eh bakit? Mahal namin ang Pangulo. Hindi namin mahal si Martin. Mahal namin si Pangulong Bongbong Marcos. Oh, hindi mahirap bang unawain yon? Mahal namin si Pangulong Bongbong Marcos, period. Toke ni Nayo. O kayo, ano? Ano pagmamahal nyo? Kay Martin. O kita nyo, sabi ko sa inyo yan yung alam ng mga Martinico. Nag-step down for delikadesa Tito Martin, di tulad ng iba, kapit ko sobrang kapal lang. Hindi, akala mo lang yun. Hindi nag-step down, kung hindi, puwersa talaga siyang mag-resign na. Kasi na-discover ni Manong Bongbong yung pagnanakaw niya. Paano ko nalaman? Di may bolang kristal ako. Huwag kayong mag-alala, magla-live ako pagka kasama ko yung mga taga-Malacanang. Kasi tatanong ko siya, bakit itong mga Martinico, love na love si Martin? Sabihin ng mga, putang inang yan. Diba? Magnanakaw nga ni. Diba? Ito na. Yan na. 2 bank account, 7 property account at 1 real estate property. Ay, nako Sharon. Mali ka dyan ha. Itatama kita. I don't like Sangkay daw. He's stupid. Hindi, mali ka. Sa lahat ng mga vlogger, kahit ako pa, siya ang pinakamatino. Hindi sa... wala akong mapapala Di ba? Di ba? Kaya magsasabi ko ng totoo. Anong benepisyo ko, di ba? Di ba? Basta ako, gusto ko yung totoo. Maniwala kayo sa akin, kung mayroon mang matinong vlogger, si Sangkay yun. Wala nang iba. Kahit ako, hindi ko matumbasan yung kabutihan, katapatan niya. Maniwala kayo. Kilala ko yung tao. Ilang beses ko na sinubukan. Hindi nyo masusubukan sa pera si Sangkay. Hindi nyo masusuhulan ng kahit milyon-milyon. Kahit isang maleta. Wala! Kaya kung meron man dapat hangaan, hindi ako, hindi iba, hindi si Chris Ulo, hindi si Nyulo, hindi si Takero, hindi si Mima. Kung hindi si Sangkay, hindi kayo namamali ng hinahangaan. Tama, mali. Diba? Yan, maniwala kayo sa akin. Sharon, sana namulat ka. Sana namulat ka. Oo. Ha? Ano mapapala ko kung ano ko si Sangkay? Wala akong mapapala diyan. Bakit? Gusto ko magsabi ng katotohanan sa inyo . Diba, no? Diba? Oo. Sige, tuloy. Property naman, ang nakapangalan sa Golden Pheasant Holding Corporation, ang kumpanyang itinuturo ng 2 anonymous Senate witnesses na lumabas sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ka-joint account ni Romualdez sa ilang bank accounts nito ang asawa na si Congresswoman Yeda Romualdez at 2 anak na sina Maria Bella Gabriel at Yeda Marie Daniel. Sabi ni Marijo, hindi ako sure, boss. Kanino? Kay Sangkay? Alam nyo mga kababayan ko, nandyan na sa harapan niya ang pera. Pera. Kateng-kateng. Kaharap ako, kaharap ako. Ayan, pera. I-ano mo lang, si ganito, si ganyan. Tawag dyan, ganyan, buwan-buwan ang matatanggap mo, Sangkay. Ako saksing buhay. Ako saksing buhay. Saksing buhay ako sa Sharon. Pera. Anong ginawa ni Sangkay? Ayaw.
Kaya nung nakita ko yun ng ganon, parang nahiya ako sa sarili ko. Bakit ba kasi pinakilala-kilala ko pa? Oo, nahiya ako. Oo, nanliit ako. Oo, nanliit ako. Kahit kaninong vlogger nyo itanong, kung si Sangkay nababayaran ng prinsipyo, no. Hindi nyo mababayaran ng prinsipyo ni Sangkay dyan. Parang ako. Oo, parang ako. Eto na. Mga kababayan, basta maliwanag na tong huwag na kayong magtatanong tungkol kay Martin, kayo, Our beloved Boss Mike.